Umarangkada na ngayong araw ang Net Service Contracting Program ng mga PUV. May umarangkadang balita si Justin Ignacio. Sa ilalim ng Net Service Contracting Program, babayaran ng pamahalaan ang mga operator ng bus, jeep at UV Express ang kada kilometrong tatakbuhin ng mga ito. Ayon sa Department of Transportation, para sa mga bus, 100 pesos ang ibabayad sa kada kilometro. 40 pesos para sa mga modern jeepney at UV Express at 30 pesos naman mga traditional jeepney at UV Express. Inanunsyo rin ng LTFRB na hindi nakakailanganin ng mga tsuper at operator ang GPS para ma-monitor ang kanilang rendered service. Imbis na GPS, magbibigay na lang ang LTFRB ng QR code kasabay ng Permit to Operate and Service Contracting Program sa mga operator na mag-a-apply sa programa. Limitado naman sa 100 kilometro kada araw ang kanilang biyahe o 6 trips naman para sa mga EDSA bus carousel. Mahigit 800 ruta rin nationwide ang saklaw ng programa. Maganda naman ang dito sa EDSA Busway, ipagpapatupad ng ating service contracting. Wala pa tayo natatanggap as of this time, na reklamo na meron tayong mga operators or bus drivers na hindi binibigay yung 20% discount. So masayo kami sa initial implementation dito sa busway. Ang mga estudyanteng sina Christine Joy at Reynaldo, 15 pesos lang ang binayaran mula Monumento papuntang Kamuning mula sa dating 18 pesos dahil sa 40% discount. Maganda din po yung discount kasi nakatulong po sa amin sa amin po sa parents ko. Ang mga estudyanteng sina Diana at Melbert naman na galing sa Muñoz, 20% discount lang ang kanilang na-avail dahil hindi sila aware sa programa. Sayang sa mga panginayang. Sa kapihan sa Manila Bay kanina, ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nagdagdagan niya sila ng barker para sa unang araw ng programa. Isa rin po sa pinagawa natin, nagpalagay na rin po tayo ng barker dito sa EDSA Busway para lang magsalita na may discount kayo, meron kayo. Alam mo, you have to do that kahit papaano. Kasama rin sa kanilang guidelines ang pagpaskil ng bagong fare matrix sa units ng PUV para alam ng pasahero kung magkano ang kanilang ibabayad. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, 1 billion pesos ang inilaan na budget para sa service contracting program. Ang 800 million dito ay inilaan sa road-based land transport habang 200 million naman para sa maritime transport. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.